Samantala, nagkaroon naman ng malaking sunog sa barangay 105 sa Tondo, Maynila kaninang umaga at dahil po sa bilis sa pagkalat ng apoy, naku, walang naisalbang gamit ang mga residente doon. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, kumusta ang pagresponde nating mga otoridad? Alex, naging mabilis naman yung pagresponde ng makakawanihan ng Bureau of Fire Protection at fire volunteers sa naganap na sunog. Dito yan sa Barangay 105 sa Tondo, Manila. Ang problema, Alex, nagkaroon sila nahirapan sila sa pagpasok sa lugar dahil na rin sa sikip ng magka-iskinita. Pabalik-balik ang helicopter na yan ng Armed Forces of the Philippines para sumalok ng tubig sa dagat malapit sa nasusunog na residential area sa Barangay 105 Aroma Compound, Tondo, Manila. Mabilis na kumalat ang apoy kaya mabilisan din inakyat sa mas mataas na alarma ang sunog. Tumulong na ang AFP sa Bureau of Fire Protection na maapula ang napakalawak na sunog sa lugar matapos itong maitaas din sa Task Force Charlie. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 9:47 kaninang umaga nang magsimula ang sunog at agad nilang itinaas ito sa unang alarma. Ngunit makalipas ang 1 minuto, inakyat na nila agad ito sa ikalawang alarma dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sanhi ng pagkadikit-dikit ng mga bahay. Talaga nahirapan kami kasi depressed area to eh. Then mapapansin nyo, junk shop siya. So, pag matabang kalye ito, makita nyo naman, tabi rin din siya ng dagat. So malakas po yung hangin, then mainit kanina. Opo, may gawa po siya sa light material, then mapapansin nyo, maliit po yung karsada, papasok. Ang mga residente tulad ni Annalyn at Lalay, nagulat daw sa bilis ng pangyayari. May mga hindi na raw sila naisalbang gamit mula sa kanilang bahay at pinili na lang nilang makalabas agad sa tahanan. Nagpanik talaga po ako. Kasi siyempre, na din kami ng sunog nung September, ito nung ng taon eh. Mabilis po sobra, tulad po nung dati. Di mo nga po namalayan, ilang building na po agad yung nakain ng apoy. Walang naligtas kahit isa, pati mga alaga namin nawala. Tumulong din ng mga fire volunteer mula sa iba't ibang mga lugar para agad na maapula ang apoy. Sa impormasyon pa mula sa BFP, makailang beses nang nagkaroon ng sunog sa katabing lugar at ang ilang residente nagtayo na ng pansamantalang tahanan na gawa sa light materials. Kung mapapansin po ninyo, wala na po rin yung mga buildings eh. Kasi nung mga nakakaraang sunog, gumiba na yan. So nagtayo lang sila ng mga shanties. Matapos may deklarang fire under control ang sunog mag-aalauna ng tanghali kanina, dito tumambad ang pinsala sa maraming bahay. Ito yung isa sa tahanan na nadamay sa sunog kanina. Dito yan sa Aroma sa Tondo, Maynila. Ang sabi ng Bureau of Fire Protection, mabilis yung naging pagkalat ng apoy dahil marami sa mga bahay dito ay dikit-dikit at magawa sa light materials. Isa pa sa nagpahirap sa BFP para maapula ang sunog dito sa loob ay dahil sa sikip ng lugar. Ang ilang residente tulad ni Mang Doming at Aling Banji, nagsasalba pa kanina ng kanilang mga gamit mula sa nasunog nilang bahay. Wala kahit konti. Inuna ko muna yung pamilya ko, safety. Kasi ang bilis ng apoy. Binta, pang umpisa muna. Pangbiling bigas. Natubiglaan kasi po, papunta po lang po ako dito sa pwesto ko. Ayun na, nagkakasunog na po. Hindi po ako nakaabot po sa... Magkatuwang naman ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Department of Social Welfare and Development na mailikas agad ang mga residente. Nagtayo ng local government units ng temporary evacuation centers at naghanda na rin ng relief assistance. Samantala, Alex, na bandang 4:21 ng hapon nang ideklara na ng BFP Manila na fire out ang sunog dito sa Barangay 105 dito sa Aroma Compound sa Tondo, Manila at aabot naman sa 1,500 na pamilya o katumbas siya ng 4,500 na individual ang apektado. Tumutuloy ngayon dito ka sa likuran ko sa covered court ng Barangay 105 itong mga apektadong residente habang yung iba
nasa bahagi ng Vicente Lim Elementary School. Nakapagsagawa na rin ng profiling ang Manila Department of Social Welfare para sa tulong o relief assistance na ipapamahagi nga dito sa mga residente. Alex. As we speak, Erlo, nabatid na ba natin kung ano ang naging ugat ng sunog? Well, Alex, sabi ng BFP, under investigation pa rin yung naganap na sunog, no? Pero hindi nila inaalis yung sinasintabi yung isang anggulo na baka faulty electrical wiring din yung naging dahilan kaya nagkaroon ng sunog. Pero patuloy yung kanilang investigasyon at para matukoy nga yung pinagmulan ng napakalaking sunog na ito, Alex. Tama ka nga, Erlo, no? Kung binabanggit mo kanina na nahihirapan ang ating mga kagawad na pamatay sunog, itong BFP, biruin mo gamitin na nila ang Air Force, no? Para makatulong sa pag-apula ng apoy. Yes, Alex, tumulong na rin kanina nga yung EFP para mag-pick up o kumuha ng tubig doon kasi likod niya ay dagat. So doon yung naging source of water nila kanina para ibagsak doon sa baka nasusunog na bahay. Kasi di talaga kakayanin, Alex, kung magre-rely lang doon sa baka fire trucks dahil dalawa lang yung entry papasok doon sa lugar at yung mismo origin ng sunog nandun pa sa bandang unahan kung kaya't isa rin yun sa naging challenge na kinaharap ng BFP kanina, Alex. Oh, and speaking of responde ng BFP, ang responde ba ng City Government of Manila? Nariyan na ba si Yorme? Nandiyan na ba si Yorme? Actually, Alex, kanina pa lang habang na ongoing yung sunog, no, nagpunta na rito si Manila Mayor Isko Moreno at tiniyak niya makakarating na agad yung mga tulong o relief assistance dito sa ating mga kababayan. Actually, sa kayo, nandito pa rin yung kanyang mga tauhan mula sa MSWD para nagsaganon ay mamahagi nag-relief doon sa ating mga kababayang nasunugan dito sa lugar, Alex. So kung binabanggit mo na nasa higit 1,000 pamilya ang apektado ng sunog, so times 4 or 5 mo yan, marami yan. Kasya pa sila dyan sa pansamantalilang tinitiran? Dito, Alex, sa covered court, kung titignan natin maigi, medyo masikip na rin sa gayon. Pero inilipat nila doon sa makakarating eskwelahan yung ibang mga residente. At tiniyak na nga Manila LGU na kahit saang evacuation sila ilagay, ay mabibigyan pa rin sila ng tulong, Alex. Okay, sige. Maraming salamat, Erlo Bringas, mula dyan sa lungsod ng Maynila.